siphoning operation o pagsipsip sa kargang langis ng lumubog na MTKR Terra Nova. Hindi pa nasisimulan. Sealing ng mga valve patuloy ayon sa Philippine Coast Guard. Transport groups na Manibela at Piston muling magsasagawa ng malawakang protesta upang ipanawagan sa Malacanang na lagdaan ang resolusyon para sa suspensyon ng Public Transport Modernization Program. Congressman Paulo Pulong Duterte at asawa ni Vice President Sara Duterte inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV na protector umano ng illegal drugs syndicate. Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs tinawag na money laundering operation ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Dumalo si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa pagdinig ng Kamara sa usapin ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs ngayong araw upang sagutin ang mga tanong kaugnay ng pagtindi ng mga kriminal na aktibidad at ilegal na gawaing iniugnay dito. Suportado rin niya ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang ipagbawal sa bansa ang operasyon nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I agree with the President. I will kick out POGO in this country. POGO is a money laundering operation. Tinawag na money laundering operation ni dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs. Dumalo sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety at Games and Amusements si dating Senate President Juan Ponce Enrile, ang kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel ng Marcos Administration. Ang pagdinig ay kaugnay ng mga kontrobersya sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs. Kasama ni Enrile ang anak na si Attorney Katrina Ponce Enrile, ang Administrator at Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA, isang Special Economic Zone at Gaming Authority. Ang 100-year-old na veteran politician, ang author ng Republic Act No. 7922 o Cagayan Special Economic Zone Act of 1995. Noong 2017, sa ilalim ng isang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tanging PAGCOR at 3 investment promotion agencies lang ang maaaring magbigay ng lisensya sa online gambling operations. Ang mga ito ay ang CESA, kasama ang Aurora Pacific Economic Zone Freeport Authority at ang Authority of the Freeport Area of Bataan. Tumanggi si Enrile ang sagutin ang tanong kung kinonsulta ba siya ni PBBM kaugnay ng POGO ban. Subalit git nito sa Executive Order No. 13 ng dating Administrasyong Duterte kaugnay ng POGO, hindi gaanong napag-aralan o napag-isipan. It was ill-advised. They did not study it well. My God, POGO was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it? Hindi na idinatalya ni Enrile kung aling bahagi ng Executive Order o EO ang hindi gaanong napag-aralan. Sa kanya namang opening statement, binigyang diin ni Attorney Katrina Enrile na walang POGO sa CESA at Freeport. There are no POGOs in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. There never was and there never will be. POGOs are the exclusive creation of the past administration of PAGCOR. Wala ring mga krimeng iniuugnay sa POGOs na nangyari sa CESA sa loob ng mahigit 20 taon na nagre-regulate at nagkakaloob ito ng lisensya sa iGaming and interactive gaming support service providers. For more than 20 years that CESA has been regulating and licensing iGaming and interactive gaming support service provider, it never had any instances of kidnapping, human trafficking, torture, scams, and murder. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isusulong ni Senator Joel Villanueva na maging prioridad ng Senado ang panukalang batas na layong ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa
at parusahan ang mga lalabag dito. Ayon sa senador, kailangan maisabatas ang POGO ban para matiyak na hindi na makapasok ang mga ito sa mga susunod na administrasyon. Layon din itong mapigilan ang impluwensya ng mga POGO sa eleksyon sa susunod na taon. Kung bibigyan niya ng pagkakataon, iapila mismo ni Senator Villanueva kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang prioridad ang anti-POGO bill. Sa ilalim ng Senate Bill 2752, maharap sa 12 hanggang 20 taon na pagkakakulong ang mga operator ng POGO at multa na 100 milyong piso. Bukas din ng senador na maisama sa panukala na mapasakamay ng gobyerno ang mga POGO hub na ginalugad ng mga otoridad. Maaari ho kasing buhayin ng susunod na administrasyon yan. Imagine kung yung mga local government units, yung narinig natin sa national level, nakasangkot dito, baka sa susunod na eleksyon, majority na ng member ng Senado, ano na po ng POGO, no? Backed up by POGO. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta para sa tuluyang otonomiya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Binigyang diin ng Pangulo na kailangang matiyak na maipagpapatuloy ang progreso na nasimulan sa BARM sa gitna ng political transitions, lalo na sa paparating na Bangsamoro elections. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. With the forthcoming elections, I urge the Department of Budget and Management Secretary and Co-Chair of the IGRB to expedite the finalization of the IGRB Manual of Operations and Resolution of Identified Issues. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pagsasapinal ng mga mekanismo upang tuluyan na makamit ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang otonomiya nito. Sa ceremonial turnover ng 3rd National Government, Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body o IGRB Progress Report sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na ang IGRB Manual of Operations ay tutulong upang mailatag ang mga panuntunan at tungkulin sa Bangsamoro government. The manual will clarify the roles, the functions that facilitate a proactive monitoring of issues and establish a system of continuity amongst those mechanisms. Tiwala si Pangulong Marcos na nasa tamang direksyon ng pamahalaan upang tuluyang makamit ang kapayapaan sa BARM. I am confident that we are on the right path to building a more peaceful, stable, and prosperous Bangsamoro region as we find responsive solutions to the remaining issues and concerns that still need to be addressed. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman na siyang co-chairperson ng IGRB, ang naturang atas ng Pangulo na ang kanilang susunod na hakbang. Ayon sa kalihim, magpupulong sila ngayong taon upang maihanda na ang naturang manual na tutulong para makamit ang full autonomy ng BARM. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain na reklamo sa Department of Justice o DOJ kaninang umaga si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio, dating Customs Chief Nicanor Faeldon at 7 iba pa. Kaugnay ito na umunoy pagsasabwatan upang magpuslit ng ilegal na droga papasok sa bansa. Welcome naman ang reklamo para kay Congressman Duterte at tiwalang malilinis ang kanyang pangalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faeldon, sina Allen Capuyan. Protektor umano ng drug lord sina Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Attorney Manasseh Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, kasabwat ni na Duterte at Carpio si dating Bureau of Customs o BOC Commissioner Nicanor Faeldon. Miyerkules ng umaga naghain ng conspiracy to commit illegal drug importation complaint at paglabag sa Anti-Graft and Practices Act si Trillanes sa Department of Justice o DOJ.
Kasama sa mga respondent dito si Representative Duterte, Attorney Carpio, dating Customs Chief Faldon at 7 iba pa. Ginawang basihan ng reklamo ni Trillanes ang nasabat na mahigit 600 kilo o 6.4 billion pesos na halaga ng illegal na droga noong 2017 sa Valenzuela City. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Si dating BOC Commissioner Faldon naman ang umano'y isa sa facilitator o tumulong para maipasok ang illegal na droga sa Manila International Container Port at maipuslit palabas. Dagdag pa ni Trillanes, ito ang resulta ng ginawa nilang pagdinig noon sa Senado kung saan hinamon nito si Pulong Duterte na ipakita ang kanyang tato na nagpapatunay umano na miyembro siya ng triad. Kaya kabilang sa ebidensya na kanyang isinama sa reklamo ay ang mga impormasyon na nakuha sa Senate hearing. Nakaangkla ang reklamo ni Trillanes laban kina Duterte at Carpio at sa tinatawag na Davao Group sa testimonya ng customs broker na si Mark Taguba na humarap noon sa pagdinig ng Senado. Pero ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Binigyang diin ng dating mambabatas na nagsabuatan ang mga respondent gamit ang kanilang kapangyarihan sa panahong iyon para maipuslit ang kontrabando. Samantala sa kanyang pahayag, sinabi ni Congressman Pulong Duterte, welcome sa kanya ang reklamo ni Trillanes. Magandaan niya ito dahil magkakaroon ng pagdinig sa korte at hindi sa social media. Nanindigan ito na siya ay inosente at tiwalang malilinis ang kanyang pangalan sa issue. Samantala sinisika pang makuha ng UNTV News ang tugon ni na Attorney Mans Carpio, dating BOC Commissioner Faldon at iba pang mga respondent sa reklamo. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang nakahalagahan. Inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV nakasabay umano ng dokumentong ibinigay ng International Criminal Court o ICC sa Philippine government hinggil sa 5 karagdagang suspect sa war on drugs ng Duterte administration. Ay humingi na rin ng ICC sa Interpol na maglabas ng Blue Notice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pang mga sinasabing suspects sa madugong giyera kontra droga ng pamahalaan. Layo nitong mamonitor ang galaw nila sa labas ng Pilipinas. Pero ayon kay Trillanes, kapag pumunta ang mga ito ng ibang bansa ay maaari silang pigilan sa immigration pa lamang. Maaari silang i-hold sa mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa lalabas. So yun yung magiging sitwasyon pagka merong Blue Notice. Samantala sa mensahe ni Solicitor General Menardo Guevara sa UNTV, sinabi nitong wala siyang impormasyon sa request para sa Interpol Blue Notice na sinasabi ni Trillanes. Binigyan din ng Presidential Security Command na bahagi na ng kanilang trabaho na masiguro ang seguridad at kaligtasan ni Vice President Sara Duterte. Sa isang mensahe, sinabi ni PSC Chief Major General Nelson Morales na mananatili silang committed at profesional sa pagpapanatili ng seguridad ng Vice Presidente. Ipinaliwanag din ito na sub-unit na ngayon ng Presidential Security Group ang Vice Presidential Security and Protection Group. Ang Presidential Security Command at dating Presidential Security Group na pinalitan ang pangalan bunsod ng isinagawang reorganization. Nag-ikot ang Philippine Coast Guard sa mga karatig probinsya na Limay Bataan ngayong araw upang tingnan kung saan na nakarating ang oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova. Mula sa Bataan, ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, ano ang findings ng PCG sa kanilang pag-ikot? Sa ngayon nga ay may mga nakita na minimal lang. Parte lang doon sa Limay Bataan. To sa mismong zero areas. Doon saan nga doon mismo sa ground zero. Kung saan doon nang meron silang nakita. Pero particular sa mga iba't ibang karatig na probinsya ay wala naman silang nakita.
Ito ang 2 araw na isinasagawang aerial survey ng Philippine Coast Guard sa mga katabing probinsya ng Limay, Bataan, ang mga lugar kung saan lumubog ang oil tanker ng MT Terra Nova. 2 oras na nag-ikot ang mga kawani ng PCG sa mga probinsya ng Bulacan, Metro Manila at Pampanga. Ayon sa PCG, wala silang nakitang oil spill sa mga probinsyang kanilang naikutan maliban sa minimal na oil sheen sa mga lugar na malapit sa ground zero na pinaglubugan ng MT Terra Nova. Nilinaw din ng ahensya na maayos at malinis ang tubig sa dagat. Wala rin nilang dapat na ikapangamba ang publiko dahil kontrolado nila ng PCG at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang sitwasyon. From Manila going north, going to Bulacan, Pampanga River, dinaanan namin, then puntang Bataan. Then we went to the ground zero. Doon sa ground zero itself, wala kaming nakitang oil sheen or oil slick. Everything is under control. Walang mga bagong slicks na nakita. Lahat ng dagat sa paligid ay malinis. So yung Hagonoy, tiningnan din namin, wala yung umiikot na post ng isang grupo. Wala kaming makitang ganon. Malinis yung Hagonoy. Samantala, bukod sa aerial survey, pumalaot rin ang PCG sa lugar malapit sa pinaglubugan ng oil tanker. Kasama ang ilang miyembro ng media ay nagtungo ang PCG malapit sa ground zero kung saan lumubog ang MT Terra Nova. Mula sa nasa 300 meters na layo mula sa pinaglubugan ng oil tanker, minimal ang oil sheen na nakita ng PCG. Sinama po ating mga kasamahan sa media para po makita nila ang extent ng current situation na nangyayari po ngayon sa ground zero, no? Nag-conduct din po tayo ng sea surface survey para ma-check po yung ating mga coastal areas in the province of Bataan. So kasama po natin sila, nag-ikot, lumapit po tayo dun sa ground zero ng 700 meters up to 500 meters up to 300 meters. Ang ating pong nakita doon, very minimal po yung oil sheen na nandun sa ground zero. Even at the distance of 700 meters up to 500 meters, unnoticeable po yung oil sheen. Nakakita lang po kami ng manipis na oil sheen sa area po ng 300 meters. Gamit ang UNTV drone ay sinubukan naming tingnan ang paligid sa karagatan sa Bataan. Ngunit sa aming kinaroroonan ay wala kaming nakitang anumang oil spill. Samantala, sa sinagawa rin kanina is nasa 19 na yung mga na-sealed o na-vault o itong ginawa nilang pagtatakip dun sa mga ilang kailangan selyohan ng mga oil motor tanker. Pero sa ngayon ay nasa 1924 dapat yung kailangan na i-sealed at i-vault at takpan, pero 5 pa yung nasa 5 pa yung kailangan. Pero ay sa PCG ngayong gabi ay gagawin nila itong maayos at matakpan, at kung sakasakali ay bukas ay maaari na nilang gawin yung siphoning o paghigop ng mga langis doon sa mismong Terra Nova o MT Terra Nova na lumubog nga ng oil tanker sa Limay, Bataan. Dyan kasi sa Bataan, maraming munisipalidad na ang pangunahing pamumuhay ay pangingisda. Kumusta naman ang kabuhayan ng mga nakapaligid dyan sa Limay? Naapektuhan ba sila? Nagkaroon ba ng restriction sa kanilang pangingisda? Tama ka, yung mga mangingisda sa Limay, Bataan ay naapektuhan din yung kanilang paghahanap buhay, lalo na yung malapit doon sa area na kung saan nga ay hindi sila makapag-isda na hinto sila dahil dito sa nangyaring pagtagas ng mga langis. Pero pati yung mga dati ay maraming mga tricycle na mga bumabiyahe para humangon ng mga isda doon mismo sa baybaying dagat sa Limay papunta doon sa palengke ay ngayon ay nangaunti o nabawasan yung mga tinitindang isda doon sa mga palengke.
Oo. So papaano ngayon natutustusan yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, Nestor, kung hindi sila nakakapangisda? Sa ngayon, karamihan ng ibang mga mangingisda na apektado ay nag-iisip na lang ng ibang mga alternatibong hanapbuhay kagaya ng pag-construction. O yung iba naman ay kinukumpunin na lang nila yung kanilang mga bangka para iayos at sakaling payagan na rin sila na pumalaot nga at makapangisda ay maaari na din silang bumalik sa kanilang paghahanap buhay. Alright, maraming salamat, Nestor Torres, live na nag-uulat mula sa Bataan. Magsasagawa ng fingerprint testing ang pamahalaan sa oil samples na nakita sa Manila Bay. Ayon sa isang oil spill expert, nakatulong sa pamahalaan ang karanasan ng bansa sa nangyaring Mindoro oil spill sa polisiya nito ngayon sa pagpapatupad ng fishing ban sa Manila Bay. Ito ang balita ni Bernard Aris. Sabihin mo, doon sa Nasugbu, Batangas, maraming langis doon, na-damage yung fish pond mo. Tapos magki-claim ka sa MT Terranova. Tapos pagdating pala sa fingerprint, ibang langis yon, hindi galing Terranova. Nais matiyak ng pamahalaan na ang langis na nakitang lumulutang sa Manila Bay ay galing sa lumubog na MT Terranova. Ayon kay Dr. Hernando Bacosa, ang lead scientist ng Department of Science and Technology na tumutugon sa Manila Bay oil spill, matutukoy ito sa pamamagitan ng fingerprint testing. Aniya, magagamit din sa hinaharap ang resulta ng pagsusuri sa pag-claim ng insurance ng mga napinsala ng pagtagas ng langis. Bali yung langis, yung ating mga langis, yung langis mo dyan sa gasoline stand, yung langis mo, yung gasolina, yung diesel, yung engine oil, yung bunker oil, meron din po yung parang unique na pattern na ang tawag natin fingerprint, parang fingerprint ng kwa natin. So yung fingerprint ng bunker oil ng MT Princess ay baka iba sa fingerprint ng nadala nung Terranova. Iba rin ito sa langis na nasa engine oil. Iba rin ito doon sa langis na diesel na ginagamit. Ayon sa opisyal, hindi kasing lubha ng nangyaring oil spill sa Mindoro ang kondisyon ngayon sa Manila Bay dahil agad na naselyuhan ng Philippine Coast Guard ang tagas ng MT Terranova. Isa si Dr. Bacosa sa kasama ng PCG nang pumunta sa Manila Bay noong July 29. Ibang-iba sa nakita natin nung tayo ay pumunta doon sa Mindoro oil spill. Kasi ang sa Mindoro talaga, even after 1 month or magdadalawang buwan na ata, talagang itim. Itim talaga yung makikita mo doon sa, sa surface niya. Talagang yun ay mga langis. Ang tawag natin doon ay mga oil slick. Pero dito po ang nakita natin ay mga oil sheen. So manipis na lang to na langis at ito ay nagpapahiwatig na ang release ang paglabas ng oil ay napakabagal. Napakabagal o napakakonti ang lumalabas. Ayon kay Dr. Bacosa, malaki ang pagkakaiba ng pagtugon ng lokal na pamahalaan ngayon sa pagpapatupad ng fishing ban kumpara sa Mindoro na ipinahinto agad ang panguhuli ng mga isda. Si Dr. Bacosa din ang kinonsulta ng lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro noon kaya napayagan na muling pumalaot ang mga mangingisda. May 8 taon itong experience sa pag-aaral ng oil spill sa Amerika at 8 taon din sa Japan. Napakalawak ng dagat at syempre yung base rin po sa mga pag-aaral sa Amerika at iba pang bansa na ang mga isda ay may kakayahan na lumangoy palayo sa langis at ang mga isda po ay may kakayahan na alisin yung langis o yung mga pH sa kanilang katawan. Sa ngayon ay maaari naman anyang masuri ang mga isda kung kontaminado ito ng langis. Ang sensory yun yung amoy. So may nag-aamoy sila ng mga isda sa mga palengke, wala naman daw amoy. So kasi base sa pag-aaral sa siyensya, pag walang amoy na langis ang isda, ibig sabihin safe siyang kainin. So yun po ang unang-unang pamantayan natin. Pangalawa na doon yung chemical. Ayon sa eksperto, dapat ding matukoy kung may kontaminado na ng polycyclic aromatic hydrocarbons o PAH ang mga isda sa Manila Bay bago pa man magkaroon ng oil spill.
Posible anyang nanggaling ito sa mga factory, residential area at industriya na nagtatapon ng kanilang mga langis sa mga ilog na tumutuloy naman sa Manila Bay. Ang PAH level ay sinusuri kung nasa laman na ng mga isda ang langis o kemikal na siya namang nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan ng mga tao kapag ito ay kinain. So possible kung ang isda dyan, exposed sa Manila Bay, ako po ay nagdadalawang isip na baka may ma-detect sila na mataas na pH. Pero baka yung pH na yon ay mataas na bago pa ang oil spill. Yun po yung wala tayong datos. So yun ang excited ako na makita. Gayunman, payo pa rin ni Dr. Bacosa na iwasang manghuli ng mga isda sa lugar na may nakikitang lumulutang na langis. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinailalim na sa state of calamity ang ilang mga bayan sa Cavite bunsod ng kumalat na oil spill sa mga baybayin doon. Sa Facebook post kanina ni Cavite Governor John Vic Remulla, sinabi nito na apektado na ng oil spill ang mga bayan ng Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate. Bukod sa state of calamity, nagdeklara na rin ng Cavite Provincial Government ng no-catch zone sa lahat ng uri ng shellfish sa kanilang lugar. Kasama na rito ang mga tahong, alimasag, alimango at halaan. Sa video na ibinahagi ni Governor Remulla, makikitang patay na ang mga nahuling alimasag doon na hinihinalang dahil sa oil spill. Kaugnay nito, mamamahagi naman ng provincial government ng relief goods sa nasa 25,000 mga mangingisda na apektado ang kabuhayan bunsod ng tumagas na langis na umabot na hanggang sa Cavite. Pasado na sa United States Senate ang panukalang batas na naglalayong protektahan ang mga bata mula sa mga mapanganib na online content. Hinikayat naman ng mga senador ang kanilang counterparts sa US House of Representatives na aksyonan na rin ito upang agad na malagdaan ni President Joe Biden. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Now that the Senate has done its job, the House should do the same. Sa botong 91-3, naipasa na ng US Senate ang panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga menor de edad mula sa mapanganib na online content sa internet. Ang naturang bill ay isinulong ng mga magulang na namatayan ng anak o kaya ay nasaktan bunsod ng pressure mula sa online bullying. Sa ilalim nito, mapipilitan ang mga kumpanya na gumawa ng mga paraan upang pigilan ng online platforms na maglabas ng harmful content sa sites na kadalasang ginagamit ng mga bata. Now, social media has brought a lot of benefits connecting people, but with those benefits come real risks, and COSA provides important guardrails to guard against those risks. Social media companies have a duty to ensure their products do not cause harm to kids and teens. Bagamat wala pang aksyon ng US Congress sa panukala, tiniyak naman ni Speaker Mike Johnson ang kahandaan at commitment upang makakuha ng konsensus sa pagpasa ng batas. Ayon kay Senator Richard Blumenthal, isa sa mga author ng panukalang batas, bibigyan ng bill na ito ang mga kabataan at ang mga magulang ng karapatang gawing secured ang mga impormasyon na ibinibigay nila sa social media at gagawing mandatory ang features kung saan pwede ang disconnections sa oras na maramdaman ng users ang pang-aabuso. So we are on the cusp of a new era. It is an era of accountability for big tech. First major significant legislation in almost three decades that provides for reforms, providing safeguards for people against the excesses and abuses of big tech. No longer will we rely on big tech when it says, trust us. They betrayed that trust. Una nang hinikayat ni US President Joe Biden ang House na ipadala agad sa kanya ang naturang panukalang batas upang malagdaan.
Ayon sa American Chief Executive, batid niya ang kahalagahan nito dahil hindi sapat ang mga kasalukuyang batas at regulasyon upang protektahan ang mga bata sa online abuse and harassments. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napatay umano sa Iran ng political leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh ayon sa Palestinian militant group at Iranian state media. Ayon sa Hamas, nasawi ang kanilang pinuno sa isang raid sa kanya mismong bahay. Nasa Iran si Haniyeh upang dumalo sa panunumpa ng bago nitong presidente. Bukod sa masamang epekto ng oil spill sa kalikasan at maging sa kabuhayan ng mga tao, malaki rin ang epekto nito sa kalusugan na posible pang humantong sa pagkasawi kung walang pag-iingat na gagawin. Paano nga ba ito makakaapekto sa katawan ng isang tao at papaano ito maiiwasan? Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ang oil spills, maraming epekto natin nakikita yan, no? Ang epekto sa tao, kasama yung sa pamamagitan ng direktang pisikal na pakikipag-ugnayan, kontaminasyon, pagkasira ng pinagmumulan ng pagkain at tirahan at yung sa ilang kaso, nagkakaroon din ng problema sa reproductive health. Kasunod ng pagtagas ng langis sa Bataan noong nakaraang linggo, nagbabala ang Department of Health laban sa masamang epekto nito sa kalusugan ng mga taong nakatira malapit dito. Maaaring makapasok sa katawan ang health hazard nito sa pamamagitan ng tatlong bagay: inhalation o paglanghap sa singaw ng langis mula sa oil spill na maaaring magresulta ng pagsusuka, pagkairita sa mata, pagtaas ng blood pressure at pagbabago ng tibok sa puso, pananakit ng ulo, kawalan ng ganang kumain at problema sa concentration. Pangalawa ay skin contact. Kapag napunta sa balat ang krudo o maging ang kemikal na ginagamit sa paglinis nito, nagdudulot ito ng skin irritation, pamamantal, burns, depende kung gaano katapang ang langis, at dermatitis. At pangatlo sa pamamagitan ng ingestion. Pag nakakain tayo or nakasubo ng langis or ng chemical mula sa oil spill, pwede tayong magkaroon ng pagsusuka, pagkaduwal, yung ating pagtatae, sakit sa tiyan, pag-ubo, pagka-irritable, at yung iba nawawalan ng malay. Kapag malaki yung bilang or yung dami ng langis na makakain natin, pwedeng magkaroon ng kumbulsyon, kuma o kaya kamatayan. Ayon sa Department of Health, lahat ng tao na malapit sa lugar ay pwedeng maapektuhan. Kaya mahigpit na paalala nito sa publiko. Kaya mahalaga talaga na pag tayo ay nasa lugar na apektado ng oil spill, makinig tayo sa mga anunsyo ng ating lokal na pamahalaan, kung kailangan lumikas, kung kailangan pampaliban muna ang ating aktibidades para lilipat tayo temporarily habang linilinis yung paligid. Dagdag ng kagawaran kung na-expose man ng oil spill o anumang chemical na ginamit para mawala ang langis, ay tiyaking mag-decontaminate. Sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng ating damit na nalagyan ng langis o kemikal. Hugasan kaagad ang bahagi ng katawan na nalagyan ng langis gamit ang sabong pangligo, mild soap at tubig na malinis. Kung nakararanas ng mga ibang sintomas mula sa langis ay humingi ng agarang tulong medikal mula sa pinakamalapit na pasilidad at sa ating mga doktor or mga health professional. Sa kasalukuyan, sinabi ng DOH na wala pang napapaulat na anumang problemang medikal mula sa mga residente na nakatira malapit sa pinangyarihan ng oil spill. At malaking bagay ang pakikipagtulungan ng mga naninirahan dito para walang kalusugang malagay sa alanganin. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakiisa ang UNTV Ocean Care Initiative sa mangrove planting at coastal cleanup activities sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Idinaos ito kasabay ng paggunita sa National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo at International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem. Layo nitong makapagbigay inspirasyon sa publiko hinggil sa pangangalaga sa mga bakawan sa bansa. Ito ang balita
ni MJ Vasquez. Sa panahon ngayon, marami na tayong mga environmental challenges tulad ng typhoons, mga baha. Hindi natin gusto na masira na lang basta-basta ang ating samot-saring buhay. Kailangan din natin magkaroon ng aksyon para masolusyonan ito. Madalas daanan ng mga bagyo ang Pilipinas dahil sa lokasyon nito sa Pacific Typhoon Belt. Sa datos ng Pag-asa, taon-taon ay umaabot sa 20 tropical cyclone ang pumapasok o namumuo sa Philippine Area of Responsibility, kung saan ilan sa mga ito ay nagdudulot ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya ngayong buwan ng Hulyo, sa muling paggunita sa National Disaster Resilience Month, mahalagang ang bawat isa ay makatulong upang mas lalong maging handa sa mga sakuna gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa na ating nararanasan. Dito sa ating mga bakawan or katunggan, for example, sila yung ating natural teachers of resilience. So, for me, it's important that we take our part dahil if we cannot change the world, then we can change the way we are. Kaya kasabay rin ng International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem nitong July 26, layo ng pamahalaan na mapangalagaan at maparami pa ang mga mangrove sa ating mga coastal area. Ang mangrove is nursery of the sea. So, kung saan yung mga maliliit na isda yung nourish, primary na mga livelihood, source of income ng mga coastal communities. So, ang mangrove din is nagbibigay ng natural na protection, bad weather. At sa ganitong mga advokasya ay nakikisa ang UNTV sa pamamagitan ng Ocean Care Initiative. Nito lamang July 24 at 26 ay nakapagsagawa ng mangrove planting at coastal cleanup sa iba't ibang probinsya sa Mindanao. Sa Surigao del Sur, nakiisa ang nasa 50 volunteers ng MCGI kasama ang ilang opisyal ng DENR at Senro sa pagtatanim ng mga mangrove sa Barangay Poblasyon, Leanga. Nasa 2,000 mangrove ang matagumpay na naitanim sa lugar. Nagpapasalamat talaga ako sa Ocean Care Initiative, sa UNTV at saka sa MCGI. My heart really inspires for you kasi ito ang napili ninyo na lugar na magtatanim. Thank you very much. I am so very grateful and thankful to all of you. Sa Davao de Oro naman, umabot sa 220 mangrove seedlings ang naitanim ng mga kasama sa MCGI at ng Senro Maco sa Barangay Bungabong, Pantukan. Problema umano sa lugar ang baha, kaya ito ang napiling lugar upang magsagawa ng mangrove planting. Ang amo ang opisina, kung kami lang dili siguro na mo makaya. Kay pila lang mi niya ang amo ang coverage sa manggod from ridge to reef, meaning gikan gid sa bukid hantod sa dagat. Kung unsa man ang among matabang pud nga naamoy gusto nga parang manpower, naara pud ang MCGI na andam nga mutabang sa unsa mang mga buluhaton nga maayo sa atong kinaiyahan, no? Isa na kining pagtanong gyud. Kaisa rin ang nasa 50 volunteers ng MCGI sa Davao del Sur, kung saan ay 300 mangrove ang matagumpay na naitanim sa Cogon Mangrove Sanctuary. Sa General Santos City ay nagsagawa naman ng coastal cleanup ang mga volunteers sa Ocean Cares Initiative sa pangunguna ng DENR Region 12, Lower Buluan Fisher Folks Association at ng MCGI. Mayroong 86 na sako o katumbas ng 1,720 kg na mga basura ang nakuha. Karamihan sa mga basurang nakolekta ay styrofoam, plastic cellophane, wrapper at plastic bottles na umabot sa 10,626. Sa kabuuan ay nakapagtanim ng mahigit 2,600 na mga mangrove sa iba't ibang lugar sa Mindanao. At bukod sa mangrove tree planting, advokasya din ng UNTV OCI ang mangrove tree growing. Kaya naman bilang pagsuporta sa mga programa ng DENR ay magsasagawa din ng regular visit sa mga naitanim na mangrove upang mapangalagaan ito hanggang lumaki. MJ Vasquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Nakakita na ba kayo ng mga person with disability o PWD pero siya pa ang nagbibigay ng first aid? Pwede nang mangyari yan. Sa San Pedro, Laguna, isang grupo ng mga PWD ang tinuruan ng UNTV News and Rescue ng pagbibigay ng first aid o paunang lunas. Ito ang balita
ni Joyce Ann Viray. What motivates me first is before I have really a compassion to all deaf people. And when somebody introduced to me the need to work in the PDAO people, I did not think more twice. I immediately introduced myself to be part of the PDAO office community. 28 taong sign language interpreter si Radaline Salmasan. Sa kasalukuyan, isa siyang volunteer sa Persons with Disability Affairs Office ng San Pedro City, Laguna. Siya ang nagsisilbing bibig para sa mga PWD na walang kakayahang makapagsalita at makarinig. Kaya mahalaga ang kanyang papel bilang sign language interpreter sa isinagawang first aid training ng UNTV News and Rescue. Kapansin-pansin na matyaga niyang itinatranslate ang first aid discussion sa pamamagitan ng sign language para sa ating mga deaf participants. Actually, I did not expect, and this is my first time to observe and watch this kind of training, which is very meaningful and important, lalong-lalo na sa mga PWD people. And I do believe that this training will help them to boost their morality, that despite of their incapacity to help, they realize now in this training that they can do pala ng marami sa mga tulad nilang PW, lalo na sa entire family ng bawat isa. Isinagawa ang first aid training kasabay ng PWD celebration ngayong buwan ng Hulyo. At mahigit 60 PWDs ang nakilahok dito na may iba't ibang disabilities. Ito na yung culminating day namin. So syempre nagpapasalamat kami sa inyo dahil kayo ay naging kabahagi namin dito sa training na to. At ang inyong training na ipinagkaloob sa amin ay very, very informative, very, very interesting at natutuwa talaga ang ating mga participants. Nagpahayag naman ang ilang nakilahok na nakikita nilang importansya sa pagkakaroon ng mga ganitong trainings, lalo na bilang bahagi ng vulnerable sector. Nakatulong sa akin, natutunan ko na bakit kailangan ng maraming family help. Hindi masaya siya. Natutunan, na-amaze siya, nakala niya hindi siya makakagawa ng ganong easy self-training na kaya niya palang gawin. Kaya importante na ma-observe, na laman niya na yung tulad niya may able na mag-work through sign language. She'll be able to understand the first aid, lalo na sa interpretation na pwede pala sa mga may PWD na ganong importance. Maraming salamat sa inyo, UniTV, sa pagkakaroon ng ganitong training, to support the PWD people and community, lalo na mga deaf na katulad niya. Thank you very much, UniTV, for the assistance and support sa PWD people. Yan. Congratulations daw sa inyo. Ang UNTV ay patuloy sa mga ganitong adhikain sa pagbibigay at pagtuturo ng libreng training patungkol sa first aid para sa ating mga kababayan, anuman ang estado, sitwasyon o kalagayan sa buhay. Joyce Ann Viray, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng bumuli sa 4.0 hanggang 4.8% ang maitatalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Batay ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan ilan sa mga factors na posibleng makaapekto ang mataas na presyo ng kuryente, gayon din ng gulay, karne at prutas. Dagdag pa rito ang mataas na presyo ng langis. Base sa nakaraang report ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 3.7% ang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Bahagya itong mas mababa kumpara sa 3.9% na record noong buwan ng Mayo. Nakatakdang ilunsad bukas ng Department of Agriculture ang Rice for All program ng pamahalaan kung saan makabibili ang mamamayan ng mas mababa sa 50 pesos per kilo na bigas. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Sa hirap buhay ngayon, tipid-tipid, lalo ako 5 anak ko. Kaya kailangan tipid-tipid budget lang ang pera. Lalo pa, pasukan na, estudyante ko, 5.
Malaking bagay para sa mga katulad ni Edralyn Cababat ang pagbaba ng presyo ng bigas. Sa taas ng presyo ng ibang bilihin at mahal na singil sa kuryente at tubig, maituturing na anyang kaalwanan na may mabibili silang murang bigas. Kaya kailangan ko may bigas na mura, doon ako. Kung pwede naman makain ng pamilya ko, malambot naman. Tama lang yung para tipid-tipid. Kahit paano ay matutugunan na ng pamahalaan ang hinaing ni Edralyn sa tulong ng Rice for All program ng Department of Agriculture. Sa ilalim ng programa, inaasahang bababa ang presyo ng bigas sa Metro Manila. Pinaka-objective nitong Rice for All program ay magkaroon ng available na bigas na mas mura. Isa to sa mga hakbangin ng ating pamahalaan na mapababa yung epekto ng food items sa inflation natin. So mapababa yung mga presyo. Ayon kay Asik Arnel de Mesa, bukas, araw ng Huwebes, ay bubuksan ng 4 na kadiwa sites kung saan mabibili ang 45 pesos per kilo na well-milled rice. Ang 4 na lugar na ito ay ang FTI Terminal sa Taguig, ang Liano Kadiwa Store sa Caloocan, ang Kadiwa Store sa Potrero, Malabon, at ang Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa Maynila. Ayon sa DA, limitado lamang sa 25 kilos ang maaaring mabili ng bawat customer kada araw. Samantala, magiging available rin sa mga nasabing Kadiwa Store ang 52 pesos per kilo na premium rice. Bukod dito, makakabili rin ng 29 pesos per kilo na bigas sa mga nasabing Kadiwa stores para naman sa mga mahirap nating kababayan. Ang Rice for All program ng Department of Agriculture ay isang hakbang ng Pangulo upang may sakatuparan ang pagkakaroon ng abot-kayang pagkain ng mga Pilipino, lalo ang bigas. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nalubog sa tubig baha ang malaking bahagi ng North Korea bunsod ng malalakas na ulan. Kanina, naglibot si North Korean leader Kim Jong-un kasama ang ilang opisyal sa mga binahang lugar. Sakay ng rubber boats, nagtungo ang mga opisyal sa flooded areas upang i-assess ang lawak ng pinsala. Ayon sa Korean Central News Agency, nasa 4,100 bahay ang nalubog sa tubig. Apektado rin ang maraming public buildings, kalsada at railways sa Sinuji City at Uiji Town. Nasa 3,000 ektarya rin ng agricultural lands ang naapektuhan. Nasa 60 staff ng parent company ng TikTok na ByteDance sa Singapore ang isinugod sa ospital dahil sa hinihinalang food poisoning. Ayon sa health and food safety officials, iniimbestigahan na nila ang sanhi ng insidente. Nagsisiyasat na rin ang ByteDance sa sanhi ng pagkakasakit ng kanilang mga empleyado. Naantala na naman ang pagkuha ng mga kargang langis ng lumubog na MT Terra Nova sa Bataan. Hindi pa naman namamataan sa Manila Bay ang bakas ng tumagas na langis ayon sa ilang mangingisda. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sir, like what I've said, sir, no, very challenging, sir, yung ginagawa nila dito. At na-observe din naman po namin, number one, sir, yun nga po, because this is underwater operation. Bigo pa ring simula ng Salvor Company ang pagsasagawa ng siphoning sa langis ng lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi madali ang ginagawang sealing at capping operation sa mga bulb dahil kailangang matiyak na walang tatagas kapag sinimulan na ang paghigop sa kargang langis. We do not rush, yun po yung sinasabi ni Commandant dito. Ang pagsisiling and capping is very critical para po ma-achieve natin during the course ng siphoning na wala pong lalabas or wala pong makakalusot na mga oil kapag kinakandak na po natin itong activity ito. Noong araw ng Linggo, July 28, unang itinakda ang pagsipsip sa langis ng motor tanker. Ayon sa PCG, less than 1 liter per hour na lamang ang tumatagas na langis mula sa nasabing barko. Nauna lang sinabi ng PCG na walang masyadong nakitang tagas ng langis sa aerial inspection sa bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Bataan, Cavite at maging sa Corregidor. Sa ground zero ay wala ring nakitang gaanong langis. Clear ang waters along the coastline. Walang nakitang any signs of oil spill except for very thin na packets of halos hindi nga makita
na packets of oil sheen na very, very thin, na sabi nung representative ng ITOF ay mag-dissipate lang through natural weathering effect. Ang Greenpeace Philippines naglabas ng mga larawan na nagpapakita na umabot na umano ang langis sa Manila Bay, partikular sa bahagi ng Rojas Boulevard. Base na rin sa pagtaya ng UP Marine Science Institute na July 30 aabot sa Maynila ang oil spill. Para mapatunayan ito, inikot namin ang kahabaan ng Manila Bay para kumpirmahin ito sa mga mangingisda. Si Mang Supriano Esmas, kakagaling lamang sa pangingisda mula sa parte ng Bulacan, pero wala umano silang nadaanan o nakitang langis sa Manila Bay. Wala pa man kami mapansin dito na oil. Wala pa naman ang kwan dito. Oo, nakikita namin, lulutang man yung oil eh. Ngayon wala man kami napansin. Doon sa may parteng Bulacan, nung punta ko kahapon, mayroon na naglilik na nangangamoy. Kaya wala ang kauro-isda doon. Umuwi na, wala man huli. Ganito rin ang obserbasyon ni Mang Michael sa Parañaque na madalas nangungontrata ng mga nagpapa-harvest na tahong at isda mula sa laot. Wala. Kasi kung nandito na yan, di babawali na kami magpalaot. Ayun, gano'n pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Wala namang oil spills dito. Ayon sa mga tindera ng tahong at isda sa Parañaque, sa ngayon ay wala pang pagbabago sa kanilang presyo dahil hindi pa sila apektado ng napapaulat na oil spill. Kaya naman, walaan nilang dapat ipag-alala ang ating mga kababayan sa pagkain ng isda at mga lamang dagat. Sa kasalukuyan po, wala pa. Malinis pa po ang namin, dagat. Wala pa po kami nakikita kahit bakas ng langit. So, walang dapat ipag-alala yung mga kababayan natin? Wala pa po. Wala pa. Okay. Kasi wala naman po, hindi pa po nakakaabot dito sa amin. Malayo pati ang Bataan. Gayunman, hindi pa rin maalis ang kanilang pangamba na maapektuhan ng kabuhayan dahil sa banta ng oil spill sa Bataan. Oo, matatakot. Siyempre, pag nandito na yun, babawali kami magpalaot, wala na kaming hanap buhay. Ayun na ang hanap buhay namin. Oo, okay. Yun na namin hanap buhay sa pandagat. Pag yan hindi mabili ng isda natin dito, wala na, gutom na kami to. Yan na namin na pangambahan. Oo, nakakatakot. Gutom talaga. Wala man kami nasahan, kundi yan lang. Kaya dasal namin, wag naman. Kasi kawawa din kami, pasukan pa, mga bata pumapasok. Maraming gastusin. Tapos magkakaroon ng oil spill. Ano namin bubuhayin ng mga dapat buhayin? Matitigil kami. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng malawakang kilos protesta at transport caravan ng transport groups na Manibela at Piston para igiit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sang-ayunan ang resolusyon ng Senado ukol sa pansamantalang suspensyon ng Public Transport Modernization Program. Para sa dalawang grupo, tagumpay na maituturing ang pagkakapirma ng mga senador sa nasabing resolusyon. Ito ang balita ni JP Nunez. Ito ay bunga ng ating determinasyon at sama-samang mga pagkilos. Sa ilang taon na pagsasagawa ng protesta ng transport group na Piston, ngayon lang umano nila natamasa ang tagumpay ng kanilang ipinaglalaban para mapatigil ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP na dating Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ito'y matapos na pirmahan ng 22 senador ang Senate Resolution number 1096 na nananawagan sa pansamantalang suspensyon ng implementasyon ng PTMP. Gayunman, hindi pa nila natatapos ang kanilang laban dahil kailangan pang sang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing resolusyon. Ayon kay Modi Floranda, ang National President ng Transport Group na Piston, magkakasa sila ng isang malawakang kilos protesta para iparating sa Pangulo ang kanilang hinaing at igiit na pirmahan ang resolusyon ng Senado. Itong resolusyon na inilabas ng Senado, yung suspension sa implementation ng PUVMP, ay ito'y papunta pa lamang kay BBM na kailangan nating itulak ang administrasyon na talagang tuldo ka na itong programa
ng programa ng PUBMP sapagkat talagang maraming nagsasaper, maraming mawawalan ng kabuhayan. Para naman sa transport group na Manibela na isa rin sa masidhing tumutol sa PTMP, welcome development ang resolusyon ng Senado. Pinasalamatan nito sina Senate President Francis Chase Escudero at Senate Committee Chair Senator Raffy Tulfo na naghain ng mosyon, gayon din ang mga kongresista na umano'y tumulong sa kanila. Ayon sa Manibela, magsasagawa sila ng nationwide caravan na tatawaging pirma ng Pangulo. Layon din nito na ipanawagan sa Presidente na sang-ayunan ang resolusyon ng Senado. Ang pinakamalaking koalisyon naman ng mga transport group sa bansa na tinaguri ang Magnificent Seven, muling nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa modernization program. Binigyang diin nito na malaki ang naging pakinabang ng mga kooperatiba dahil sa programa, kabilang na ang mga loan na pwedeng makuha sa SSS at Pag-ibig dahil sa epekto ng bagyong Karina. Nauna nang sinabi ng grupo na magsasagawa ng tigil pasada ang mga kooperatibang nag-modernize ng jeepney kung tuluyang masususpinde ang PTMP. Samantala para sa Department of Transportation o DOTR, iginagalang nila ang desisyon ng Senado. Ayon kay DOTR Undersecretary for Road Infrastructure Andy Ortega, nagpadala naman sila ng sulat sa Senado upang huwag suspendihin ang PTMP. Nakahanda umano ang DOTR sa pakikipagdialogo sa mga senador upang pag-usapan kung ano pa ang dapat isaayos sa programa. Ipinauubaya na nila kay Pangulong Marcos Jr. kung sasangayunan ang suspensyon. Pero habang wala pang tugon ang Pangulo, magpapatuloy pa rin ang modernization program ng administrasyon. Tuloy kami in all aspects. Tuloy ang DOTR, ang gobyerno, and other agencies sa pagsulong nitong ating programa. But as respect to our friends sa Senado, open po tayo anytime sa mga usapan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ang Senado ng resolusyon na layong pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa ilang senador, marami pang dapat pag-usapan at ayusin sa mga proseso ng programa bago ito tuluyang ipatupad. Pangunahin na rito ang anilay napakamahal na presyo ng modern jeepney. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, nakita naman natin sa mga hearings. So, kasi matagal yung PUB modernization, nagkailang beses nagka-hearing, pero sa nakikita natin magulo pa. No, yung consolidation ng routes, consolidation and rationalization of routes, hindi pa tapos hanggang ngayon. Yung supplies, nais resolbahin muna ng mga senador ang mga hinaing ng mga apektadong driver, grupo, unyon at kooperatiba kaugnay sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program o PUVMP. Pangunahin na rito ang pagbabayad ng mga PUV operator sa mga bibilhing modern jeepney. Ayon kay Senador JV Ejercito, kailangan mahanapan ng solusyon kung paano maipabababa ang amortization gaya ng pagpapahaba ng payment scheme o pagbabayad sa mga modern PUV. Pero ang pinakakirito na nakikita ko, yung success of the PUV modernization will depend on the financing, sa financing scheme. Kasi hanggat 2.5 to 2.8 billion ang isang modern jeep, napakamahal, hindi kaya ng ordinary jeepney and operators yan. Sang-ayon rin si Senador Joel Villanueva na masyadong mataas ang presyo ng mga modern jeepney kaysa sa kita ng mga operator sa pamamasada. Kaysa mabaon sa utang ay napipilitan aniyang huminto sa biyahe ang mga driver at operator na nagdudulot ng pagtaas ng unemployment rate o kawalan ng trabaho sa bansa. Mismong Land Bank officials, mismong DBP officials, mismong sila nagsabi na yung amount na 2 million na cost na gusto mong i-push dito sa modernization, napakataas. Bukod dito, kailangan pa rin anilang tapusin ang mga plano para sa ruta na dadaanan ng mga pampublikong sasakyan. The transportation officials admitted that right now, from 11% daw, 64% na. 64%.
ang na-consolidate nila. So, ibig sabihin, yung 6,090 ang na-deliver nila out of 9,522 na dapat nilang ma-deliver, which means over 3,000 routes remain consolidated, still a significant number. Ang hirap naman po nito, di ba? Hindi ba dapat ito yung mauna? Yung 3 factors, no? Rationalization of routes, yung supply, tulungan natin dapat yung local, i-prioritize natin yung local as a manufacturer's sake. And last but not the least, yung nakasalalay ito sa financing scheme. No, kailangan ayusin muna natin yan bago natin ipilit yung deadline na tapos na dapat mag-modernize na tayo. Nilinaw naman ng mga senador na pabor sila sa modernisasyon ng PUV. Ngunit naglabas ang Senado ng resolusyon na layong pansamantalang suspindihin ang programa. Ito ay upang matiyak na mas episyente at mas inklusibo o malawak ang mga detalye na nasasaklaw ng naturang programa. Nilagdaan ito ng 22 senador bagaman sinabi ni Senador Robin Padilla na mayroon siyang reserbasyon, habang tanging si Senador Risa Ontiveros ang hindi lumagda sa resolusyon. Isa sa lumagda ay si Senador Cynthia Villar, ngunit sinabi nito na maaring bahagyan na lang muna ipatupad ang programa para sa mga natapos na sa consolidation. Yung mga ready na, pwede na. Tapos partial implementation, di ba? Baka handa na sila eh. Bakit mo naman sila pipigilin kung handa na sila? Maybe partial implementation na, yung mga handa na, pwede na. Mag-implement na. Hindi. Inaasahang iaakyat sa plenaryo ang resolusyon kaugnay sa suspensyon ng pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program hanggang sa Lunes. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dinomina ng pambato ng Pilipinas na si Nesty Petesio ang kalaban nito na si Jasmine ng India para sa Women's 57 kg division ng boxing event ng Paris Olympics. Nagwagi via unanimous decision si Petesio sa round of 32. Dahil dyan, buhay pa ang kampanya para sa gintong medalya ng Tokyo Olympics silver medalist na si Petesio para sa ating bansa. Susunod na mga kalaban ng 32-year-old Filipino boxer ang pambato ng France na si Amina Sidani sa round of 16 sa darating na Sabado alas 2 ng madaling araw oras sa Pilipinas. Alam niyo ba na ang Pilipinas po ang unang bansa mula po sa Southeast Asia na lumahok sa Olympics? Unang sumali ang Pilipinas noong 1924 sa Paris, France. At alam niyo rin ba, ang unang Olympic medal ng Pilipinas ay napanalunan ni Teofilo Ildefonso. Nakakuha siya ng bronze medal sa 200-meter breaststroke noong 1928 sa Amsterdam. Siya rin ang kauna-unahang Asyano na nanalo ng medalya sa swimming sa Olympics. Ang unang gold medal ng Pilipinas naman ay napanalunan ni Heidelin Diaz sa weightlifting women's 55 kg category noong 2020 Tokyo Olympics na ginanap noong 2021 during COVID-19 pandemic. At alam niyo ba, bukod kay Teofilo Ildefonso na nanalo ng 2 bronze medals noong 1928 at 1932, ang boksingerong si Mansueto Onyok Velasco ay nagwagi ng silver medal sa 1996 Atlanta Olympics sa flyweight division. Si Heidelin Diaz naman ay may isang silver medal sa 2016 Rio Olympics at isang gold medal sa 2020 Tokyo Olympics. Si Carlo Yulo ay isang kilalang Filipino gymnast naman na lumahok sa 2020 Tokyo Olympics. Bagaman hindi siya nagwagi ng medalya, siya ang kauna-unahang Filipino gymnast na nagwagi ng gold medal sa World Artistic Gymnastic Championships noong 2019. Bagaman hindi pa naging host ang Pilipinas ng Summer Olympics, naging host na po tayo ng Asian Games noong 1954 at Southeast Asian Games sa ilang pagkakataon. Ang pinakahuli po noong 2019. Sana may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Ihabol na po natin ang ating mga kausing ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po at shoutout kina Teodora Alvaro, Vina Mandane at Ces Henato. Gayon din kay paano ba ito sabihin? Hermenihildo Salvador Jr., Domingo Marasigan at Ricardo Claraval. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Lucas 18:1 na nagsasabi, "At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupangipay." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.